Magandang hapon mga kababayan. Update tayo kay Bagyong Verbena ngayong araw, November 24, 2025 Monday. Inaasahang maglalandfall na ngayong hapon si Bagyong Verbena. Alamin natin ang mga pagbabago sa kilos at lakas nito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Napapanatili ni Bagyong Verbena ang kanyang lakas habang papalapit ng tuluyan sa kalupaan ng Surigao del Sur. Ang pinakahuling taya, ang sentro ng bagyo ay nasa ibabaw ng coastal waters ng Bayabas, Surigao del Sur. Ang lakas ng hangin malapit sa gitna ay umaabot ng maximum sustained winds na 45 kilometers per hour, may pagbugsong hanggang 55 kilometers per hour at may central pressure na 1,002 hectopascals. Patuloy ang kilos nito pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour, umaabot hanggang 200 kilometers mula sa gitna ang saklaw ng malalakas na hangin, kaya kahit malayo ka sa mata, maaari mo pa ring maramdaman ang bugso ng ulan at hampas ng hangin sa outer rain bands. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang lugar sa bansa. Ang ibig sabihin nito may banta ng strong winds sa loob ng humigit kumulang 36 hours na nasa pagitan ng 39 hanggang 61 kilometers per hour. Inaasahan dito ang minimal to minor na pinsala sa mga mahihinang struktura. Sakop ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, hilagang bahagi ng Palawan, kasama ang Calamian, Cuyo at Cagayancillo Island at mainland Masbate. Kasama rin ang Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte. Sa Caraga, kasama ang Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Camiguin, Misamis Oriental at hilagang bahagi ng Bukidnon. Sa latest heavy rainfall outlook naman mula ngayong hapon hanggang bukas ng hapon, nasa 100 hanggang 200 millimeters ang inaasahang ulan sa Oriental Mindoro. Gayon din sa Eastern Samar, Samar, Northern Samar, Leyte, Biliran, Southern Leyte, Capiz, Iloilo, Cebu, Bohol, Negros Occidental, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Island, Masbate, Albay at Sorsogon. Ito ang antas ng ulan na madaling magpuno ng ilog, mag-trigger ng landslide sa gilid ng bundok at magpatigil ng trapiko sa mga pangunahing daan lalo na sa malalim na baha. Nasa 50 hanggang 100 millimeters naman ang posibleng ulan sa Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Pati sa Romblon, Palawan, Occidental Mindoro, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Antique, Aklan, Guimaras, Negros Oriental, Siquijor, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Camiguin. Tandaan na sa matataas na lugar, mas maaaring lumampas pa sa mga numerong ito dahil sa pag-angat ng ulap sa bundok at sa naipong halumigmig mula sa dagat. Para naman bukas ng hapon hanggang Wednesday afternoon, November 26, papalihis ang bigat ng ulan pakanluran, ilagang kanluran kasabay ng pagtawid ng sentro. Nasa 100 hanggang 200 millimeters ang posibleng ulan sa Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon, habang sa Romblon, Oriental Mindoro, Batangas, Negros Occidental, Capiz, Aklan, Antique at Iloilo ay may katulad ding taas ng ulan. Nasa 50 hanggang 100 millimeters ang maaaring maranasan sa Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna at Cavite. Kabilang din ang Occidental Mindoro, Marinduque, Albay, Sorsogon, Masbate, Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Palawan, Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Southern Leyte, Leyte, Biliran, Cebu, Bohol, Negros Oriental, Siquijor, Guimaras at Dinagat Island. Sa period na ito, aasahan ang mga sunod-sunod na rain bands na papasok mula silangan, magbibigay ng ilang oras na pahinga sa umaga at babalik ang buhos ng ulan sa hapon o gabi. Sa Wednesday ng hapon hanggang Thursday ng hapon, November 27, makakaranas ng matitinding ulan sa Hilagang Luzon habang lumalabas si Verbena sa kanlurang karagatan. Nasa 100 hanggang 200 millimeters ang taya sa Cagayan, nasa 50 hanggang 100 millimeters naman ang posibleng ulan sa Isabela, Aurora, Apayao at Kalinga. Kung may matagal ng buhos nitong mga nakaraang araw, mas magiging marupok ang mga lupa sa gilid ng bundok kaya mataas ang tsansa ng pagguho at rockfall. Tandaan ding maaaring mas mataas pa ang aktwal na ulan sa mga windward slopes na
na direktang nakaharap sa bugso ng amihan. Sa latest track at intensity outlook, mahalagang paalala na hindi dapat nakatutok lang sa gitna ng track dahil ang malalakas na ulan, hangin at storm surge ay posibleng mangyari malayo sa landfall point at kahit labas ng forecast confidence cone. Sa kasalukuyang projection, kikilo si Verbena ng generally west-northwest sa buong pagtawid nito sa gitnang bahagi ng bansa ngayong araw at bukas at nakatakdang maglandfall sa Caraga region ngayong hapon. Mula rito, bibilis ang pasada sa Visayas at hilagang bahagi ng Palawan simula ngayong gabi hanggang bukas ng gabi bago lumabas sa West Philippine Sea sa umaga ng Wednesday, November 26. Pagkatapos lumabas, liliko ito pakanluran at dadaan sa hilaga ng Kalayaan Island at inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Thursday, November 27. Posibleng bahagyang lumakas si Verbena bago ang unang landfall pero inaasahang tatawid ito sa Visayas bilang tropical depression. May tsansang umangat sa tropical storm category bago pa marating ang hilagang Palawan o pagdating sa West Philippine Sea at posibleng umabot sa severe tropical storm habang nasa gitna ng dagat kanluran kung favorable ang temperatura ng dagat at mahina ang vertical wind shear. Ito naman ang 24-hour na sea condition outlook. Very rough seas hanggang 4.5 meters sa seaboards ng Batanes. Sa ganitong kondisyon, mapanganib sa lahat ng uri at laki ng sasakyang pandagat, manatili sa pantalan o humanap agad ng masisilungan kung sakaling nasa laot. Rough seas din hanggang 4 meters sa seaboards ng Ilocos Norte at Ilocos Sur at sa kanlurang baybayin ng Pangasinan. Hanggang 3.5 meters naman sa seaboards ng Aurora, Hilagang Mainland Quezon, Camarines Norte at Kalayaan Island, Hilaga at silangang seaboards ng Pulilio Island, Catanduanes, Northern Samar at Siargao, Bocas Grande Island, hilagang seaboards ng Camarines Sur, silangang seaboards ng Albay, Sorsogon, Eastern Samar at Dinagat Island, at natitirang seaboards ng Ilocos Region at Cagayan Valley. Hanggang 3 meters ang alon sa seaboards ng Hilagang Palawan, kabilang ang Calamian at Cuyo Island, sa Zambales at sa Surigao del Sur. Para sa maliliit na bangka at motor bangka, iwasan ang paglalayag sa mga nabanggit na lugar sa moderate to rough seas. Hanggang 2.5 meters naman sa seaboards ng Romblon, Western Visayas, Negros Occidental, Pantayan Island at Davao Occidental. Kanluran at timog seaboards ng Occidental Mindoro at Oriental Mindoro, silangang seaboards ng Davao Oriental at natitirang seaboards ng Quezon, Bicol Region at Northern Samar. Hanggang 2.0 meters sa seaboards ng Lubang Island at Cagayancillo Island, kanlurang seaboards ng Bataan, Batangas at natitirang bahagi ng Palawan at nalalabing seaboards ng Visayas at Caraga Region. Kung kinakailangan bumiyahe sa mga area na nasa 2.0 hanggang 2.5 meters, planuhin ang oras at i-verify ang local advisories bago tumulak. Patuloy nating babantayan ang anumang biglang pagbabago sa bilis, direksyon at lakas ni Verbena. Kung ikaw ay nasa lugar na nasa ilalim ng signal number 1 o kabilang sa mga probinsyang may 100 hanggang 200 millimeters na forecast rain, iayon ang biyahe sa mga oras na mas mahina ang buhos at i-monitor ang mga anunsyo mula sa inyong local disaster risk reduction office. Patuloy tayong magmo-monitor sa mga bagong updates tungkol sa bagyo dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.